Why are we getting so poor? Saying yes to yes. Sumeldo ka ngayon, nagyayang barkada, kain tayo dito, mag-milk tea tayo dito, magpa-spa tayo, kahit wala sa plano, dahil gusto ng mga kaibigan, dahil yes sa kanila, yes na rin sa'yo. So, dyan tayo nadadali. Unplanned expenses. Number 2, saying yes to no. Ano tong saying yes to no? Uy, samahan mo naman ako, bibili ako ng sapatos, bibili ako ng or whatever it is. So, ang sabi mo, sige, sasamahan lang kita, pero I will not spend anything. Kasi wala naman talaga akong planong gumastos. Okay? Pero dahil nandun ka na, nakita mo yung sapatos niya, ang ganda. Uy, magkano yan? Oh, naka-sale, 20% off, 50% off. Dating 1,500, ngayon 750 na lang. Ay, 50% off. Bibili na rin ako. What? So, wala na yung discipline mo na hindi ka bibili. Hindi dapat, pero nag-yes ka rin eventually. Kasi nga, na-tempt ka. Impulsiveness. At ano yung saying no to yes? Ito yung dapat mag-save ka, dapat mag-alat ka, pero ayaw mo. Saying no to yes. Yung mga yes na dapat nating grab, like magtipid, like mag-set aside for our emergency, savings and all that, pero nagno-no ka. Sasabihin mo, hindi, kasi ano naman, sasweldo pa naman ako next month, o kaya, sige na, ngayon lang to, deserve ko to moment. So, hayaan mo muna yung savings, mamaya na yan. Sa susunod na lang na sweldo. Hanggang sa paulit-ulit, hindi ka na nakapag-umpisang magtipid. So, yan ang isa sa mga pattern that we have discovered that makes us really poor, or sabihin natin, ang hirap ng buhay. Hindi natin alam, sinisisi natin palagi, mahal ang mga bilihin, pero at the end of the day, the reason is yung practices din natin. Pero eto, di ba, magre-reason out pa rin tayo. Sasabihin natin, kung ganyan na lang palagi, di ang lungkot naman ng buhay. Di wala namang kagana-gana ang buhay. Parang, ano yon, magmumukmuk na lang kami sa bahay, hindi na kami lalabas kasi nagtitipid kami. Di ba? We deserve to experience naman the luxury of life. We deserve to experience yung abundance of life. So, yun lagi yung sinasabi natin. Pero eto, hindi ko naman sinasabi or hindi naman natin sinasabi na hindi na kayo kakain sa labas or hindi na kayo mag-shopping. Pero, nasa tamang panahon yan. At plano ang kailangan. Pinagplaplanuhan. Hindi tayo mag-i-spend ng anything or any amount na wala sa plano. At hindi tayo mag-give in sa impulsiveness. Yun lang naman ang main point natin. Gets nyo?